So what is up guys, no? 2 years na po ang ating Sniper 155. Ang odo na po niya is 29,277 kilometers. So yung topic natin for today ay itong second year ng ating sniper. Anong nagustuhan ko, anong hindi ko nagustuhan, anong dinagdag ko, anong minodify ko, anong naging modifications ko pala, at saka anong verdict ko dito in terms sa performance at long term reliability. But 2 years is still not yet long term, and because it's still the second year of ownership, no? And what I'm expecting for the many thousand more kilometers to come, or the many more years to come, sa aking paggagamit nito, especially sa aking yung riding requirements ko at yung riding habits ko, at saka sa environment or sa road conditions kung saan ko to palaging ginagamit. Alright, so unang topic pala natin guys is anong palang nagustuhan ko dito sa Sniper 155 after on the second year of owning this one. Unang-una, kung fuel efficient po siya, no? Pag takbong chill ka lang, takbong chill ride, takbong konsehal, makakamit mo yung 60 km per liter na fuel efficiency niya. At saka kayang-kaya niya itong kaya niyang umabot ng hanggang mga 260 kilometers sa isang full tank kung kayo po ay nagtitipid, which is a very good thing considering this one is a 5.4 liters, which is number 2. Dahil nga mas malaki po yung kanyang tangke kumpara sa 150 na nasa mga 4.2 liters kung hindi ako nagkakamali. So yan, yung fuel efficiency at saka range niya is has drastically improved. Then pangalawa is yung assist and sleeper clutch. Napakaganda talaga ng assist and sleeper clutch, kasi akala ko kasi is doon mo lang siya makikita sa mga higher displacement na mga motorcycles, sa mga big bikes, mga ganyan. But sa Yamaha, siya pa lang yung yung una na nag-install, nag-introduce ng assist and sleeper clutch sa mga small displacement, no, ng mga motor dito sa Asian market kung hindi ako nagkakamali, no, sa category po ng underbone specifically. Sa mga entry level na mga sport at naked bikes na nauna na yung anong tawag dito, yung mga MT-15, R15, at sa Honda yung CBR 150 kung hindi ako nagkakamali. Napakaganda talaga ng performance ng assist and sleeper clutch, kasi from the term assist and sleeper, yung binabawas niya yung wheel spin, yung wheel lock pala, binabawas niya yung wheel lock every time na downshift ka, lalo na pag aggressive na downshift. And when it comes to the assist and sleeper clutch pala guys, it will be separate topic po, no, dahil medyo mahabang topic po yung explanation about sa assist and sleeper clutch. Ang pangatlo na nagustuhan ko dito is maganda po yung kanyang yung indicator niya, kahit nga lang na ang yung signal indicator niya is integrated, yung left and right hindi magkahiwalay. At saka yung pang-apat, madaming aftermarket options po ang available po dito sa Sniper 155, considering galing po siya sa Sniper 150. At saka yung modifications ko pala dito will be discussed shortly after ng mga dislikes, at which is yung topic pala natin, no, yung dislikes. So yung number 1 na hindi ko nagustuhan pa ito talaga guys, to is naliitan kasi ako sa sa kanyang 26mm na telescopic front suspension. Talagang mafe-feel mo talaga ang lagutok
palagi talaga akong nagbo-bottom out, and because of that, 3 beses na po ako nagpalit ng bull race over the past 29,000 kilometers since day 1 na binili ko itong sniper na ito. Hindi ko talaga nagustuhan itong napakamaliit na 26mm na front suspension. Hindi kagaya sa Honda Winner X at saka sa Supra GTR ng Honda. 31mm po ang kanyang front suspension. Napaka smooth ng plane ng front suspension talaga, as in grab. Na-testing ko one time yung suspension ng Honda Supra GTR at Winner X. Napakaganda talaga ng kanyang front suspension, as in one of the best sa underbone category. Dahil nga beefy 31mm, mas ma-absorb pa niya yung mga yung mga imperfections sa road at saka yung mga bumps at saka sa mga potholes, at saka less prone po sa damage ng bull race. Ito guys, to be honest with you, napaka hindi natadtadan talaga ako sa stock na front suspension ng Yamaha Sniper, kahit sa 150 at saka sa 155. And if we go sa pangalawa, napakaliit talaga ng kanyang stock radiator. Even though yung performance ng stock radiator is okay naman pagdating sa open highway na riding, pero pag binirit mo talaga na to the point na nagwaswasan mode ka at saka babad ka sa traffic, nagbabawas talaga ng coolant itong stock na radiator natin, kasi nga napakaliit tapos isa pa dyan dahil nga napakaliit is hindi niya ma-efficiently na ma-reject yung yung heat galing sa coolant mismo, dahil nga sa size ng radiator. And with that, nagpalit ako ng MVR1 na aftermarket na big radiator, pero yung radiator cap na ginamit ko ay hindi sa MVR1 na radiator cap. Bumili pa ako ng genuine na Denso na radiator cap, dahil pangit po yung radiator cap ng MVR1, napakapangit talaga. Hindi kagaya sa stock na radiator cap natin na double or triple yung seals. Isa lang kasi ang seal ng ng MVR1 radiator cap. At saka number 3, ano ba yung number 10 na hindi ko to nagustuhan, malibad sa suspension at saka sa at saka sa radiator. Yun pala yung yung stock na ilaw, napakahina napakahina talaga ng ilaw ni Sniper 155 kung bone stock lang, tapos hindi ka maglalagay ng ng aftermarket na auxiliary lights or mini driving light or nag-customize na ilaw kagaya sa akin. Good luck na lang talaga sa inyo, dahil pag naabutan ka ng gabi sa highway at saka tapos ay umulan pa, wala talaga kang makikita sa stock na ilaw ng Yamaha Sniper kung wala kang mini driving light or wala kang auxiliary na malakas. Goodbye talaga. Tagos talaga ang kadiliman. Tapos palagi kang matatalo pagdating sa mga kasalubong na hindi marunong maglulubim. And so far sa performance ni Yamaha Sniper, okay pa naman siya. Maganda yung performance niya kahit sa highway, kahit sa after 30,000 kilometers. Akala ko green na, yun pala red pala yung yung ilaw. So yun, nagre-red light pala yung ilaw. So marami pa tayong matatapik dito. Anyways guys, yung performance pala ni Yamaha Sniper, hindi pa nagbabago yung fuel efficiency niya, hindi pa rin nagbabago yung hatak niya, yung dulo niya, as in same pa din. At saka even though
Napalitan ko na to ng manual tensioner. Hindi yung consistent lang yung performance ng sniper natin. Even sa stock engine configuration, wala pa tayong ginalaw sa makina maliban sa palagi lang tayo nag-change oil. Fortunately, nagpalit na din tayo ng aftermarket na ilaw, aftermarket na brakes, at saka yan lang so far. At yan lang so far yung pinalitan ko, at saka yung single shifter ng Racing Boy. So ano pala yung plano natin in the next year of sa ating mga under sa programs and plans sa ating upgrade, maintenance at saka modifications. So yung unang-una, palapit na po yung maintenance schedule natin na next schedule natin na suspension tuning. Pa-check up pa natin to. Magpapalit pa tayo ng bagong fork oil. Then next thing, pag-iisipan ko kung magpapalit ba tayo ng front suspension ng RCB, or kung mapera tayo, magpapalit tayo ng Cardinals Racing na fully adjustable na front suspension, which cost around 21,000 more or less. Napakamahal. Pagdating sa ilaw naman, pag-iisipan ko kung maglalagay pa ba ako ng aftermarket customized na projector headlight na pang dito, pang baba sa high beam assembly. Pag-iisipan ko pa yan. Sa long run na mga maintenance, siguro magpapalit pa yung major na PMS na gagawin natin sometime in the near next year is yung magpalit ng air filter, magpalinis ng throttle body, magpalinis ng fuel injector, at saka and that's it so far. So yan lang muna, and then siguro I am trying to keep the cost down and while maintaining the sniper at tip-top performance, at tip-top shape, no? So yan lang siguro guys ang ating topic for today. So yung sniper natin is 2 years old na. So far walang problema. Yan lang yung mga maintenance lang yung ginagawa natin, no? So the rest is minor issues kagaya ng tensioner at saka sa throttle cable na pinalitan natin pinalitan natin earlier. So yan lang siguro yung topic natin, and I hope I'll see you on my next video. At saka kung meron kayong gustong tanungin dito sa topic natin, feel free to comment down below. And ride safe sa inyong lahat. Shalom. Bye bye.